transportation right now, ang object na itutukuyin natin ay isang transportation. At para po hindi na kayo malito, tuturuan kayo ni Coach Nicole ng life hacks, life technique, para hindi kayo malito kung kailan ba ginagamit ang in-on sa transportation. Okay, so with preposition na pang transportation, dalawa lang po ang pwede natin gamitin dyan, in at on lang. Si at si for, hindi natin siya ginagamit for transportation. So dalawa lang yung pagpipilian nyo. So automatically, you can remove at and for. Okay? Kasi hindi natin sila ginagamit para tumukoy ng transportation. In at on lang. Now, kailan nga ba natin ginagamit si in? Ginagamit natin si in, guys, if we can't stand inside the transportation. Again, sa Tagalog, ginagamit natin si in pag hindi tayo makatayo sa loob nung transportation or nung sasakyan. Okay? Si on naman, ginagamit natin if we can stand on the transportation. Ganun lang. Yun lang yun, coach. Opo. Actually, hindi naman siya yung rule, pero ito yung technique na ituturo ko sa inyo para madalian na kayo. Kasi syempre, di ba, isa sa kalaban ninyo sa civil service ay yung oras. So, as much as possible, gusto ko yung technique na makukuha nyo, yung siguradong mabilis at siguradong tama yung sagot ninyo. So, gagamitin nyo si in if you can't stand and gagamitin nyo si on if you can stand on the transportation. So, ano yung tinutukoy ko? Let's talk about a car. Pwede ka bang tumayo sa loob ng kotse? Yes or no? Okay, may delay lang guys ha. May delay lang ng onting-onti lang. Sige, hintayin ko yung sagot ninyo para hindi naman kayo ma-spoil. La 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 la. So again, pwede bang tumayo sa kotse? So anong gagamitin nyo? In or on? Ayun, meron na, may pumasok na. Sabi ni Ma'am Gaya Preagola, in. Very good. In. Bakit? Kasi hindi ka naman makakatayo. Okay. You can't stand. Hindi ka pwede. How about airplane? Pwede ka bang tumayo sa airplane? La 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 la. Sige, may delay eh. May delay. Pwede ka bang tumayo sa airplane? No po. Okay. Ay, no po siguro. Ayun, sabi ni Sir Echo. Yes, pwedeng tumayo. So, pag pwedeng tumayo, on ang gagamitin natin. How about motorcycle? Pwede ka bang tumayo? Okay. Diba? Coach, ano ba, pwede ba or hindi? Siyempre, confusing naman talaga sa motorcycle. But the rule is you can stand kasi nasa ibabaw ka ng motor eh. So, yes pa din. So, on yung gagamitin natin. Okay? How about tricycle? How about tricycle? Can you stand inside the tricycle? No, very good. Hindi po. If you are a passenger, you can't. Okay, you can. So, in yung gagamitin natin. How about jeepney? How about jeepney? Okay, sa jeep, Coach, maliit lang ako, kasya ako dyan, nakakatayo ako sa jeep kasi 4 flat lang ako, okay? Pero again, the rule should apply to everyone. So, not everyone can stand inside the jeep. So, ang gagamitin natin ay in, okay? Nagigets nyo po ba? Kuha po ba? Masaya sa technique na tinuro ni Coach? Maliwanag? Are we clear, everyone? Okay? Yan. Very good. So, wala pa tayong sagot. Technique pa lang yung tinuturo ko sa inyo. So, my question is, I am blank the bus when I heard a loud crash. So, the question is, can you stand inside the bus? Is it yes or no?
Yes or no, everyone? So the correct answer here is letter B. On. Yes, pwede po. Yung iba nga, di ba? Dito sa Pilipinas, nakatayo na lang. Okay, on ang sagot. Okay, very good, everyone. Slow clap. Very clear daw, sabi ni Ma'am Riam. Wow, thank you po. Maraming salamat. Okay, how about with the others? Now, for those who got the correct answer, and kung hindi man correct yung answer ninyo, basta naintindihan ninyo, comment kayo, papasa ako.